So kaya po, magandang umaga sa bawat isa. So tayo po ay nasa 4th Sunday na ng July. Ayan. So, ano ka lang muna ito? Ayan. So, tunay bang napakabuti ni Lord sa atin? Amen. Ayan. So, next week ay month of August na. Ayan. Month of new beginnings na. So, alam niyo po, actually, sa Hebrew calendar, kahapon, ayan, ay nagpalit na sila. So, kasi una yung ano, di ba, Hebrew calendar dahil ang kanilang calendar ay nakaset sa moon, tayo sa sun eh. So, kahapon, nag-start na yung month nila and it's the month of Av. Ayan, so yung Av. Ayan, AV. So, it can be short as Abba, Father. Ayan, and also, it is the month of love. Ayan, kasi Ahava, di ba? So, kaya po, we believe itong bagong buwan na binigay ni Lord at tayo next week, start na rin ng panibagong buwan ng month of August. And sa month na ito, ang mahalaga po ay yung ating pakinig. Ayan, pakikinig. So, kasi this is a month of hearing and at the same time, the month of faith. So, saan ba nanggagaling yung faith natin? Faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Kaya po, sa buwan na ito, napakahalaga, pakinggan natin yung mensahe ng Panginoon. Huwag tayo makinig sa mga lies ng kaaway, di ba? Kundi pakinggan natin mismo ang mensahe ng Panginoon. So, kaya po, ang topic natin this morning, so, i-remind ko lang kayo today kung gaano kahalaga na tayo ay magkaroon ng mga gantong traits. And actually, yung ituturo ko sa inyo ngayon, baka marami sa inyo ay hindi siya kilala. Ayan. So, medyo nobody. Ayan, so nag-back. Nobody, pero siya ay kunin mo yung PDF. May PDF dyan. Ayan. Nakalabas na sa may desktop ata. Alam ko, klinik ko na siya kanina. Ayan, baka sa Brave. Ayan, para magulo yung ano. So, ang title ng mensahe po today is An Anatomy of a Lovely Christian. Pag sabing anatomy, di ba, yung binubuo. Di ba? So, paano ba natin makikita na ang isang Kristiyano ay lovely? Ayan. So, tingnan mo nga yung mga katabi mo. Lovely ba yan? Ayan. So, titignan natin ha. Kung tayo ay makikita natin dito yung pagiging lovely. Ayan. And, ito po ay patungkol sa isang nobody. Sabi nga, nobody. Ayan, nobody. Nobody to. Pero, siya ay nagpapakita ng character na meron si Jesus. Ayan po. So, sino nakakilala kay Epaphroditus? Ayan. Sino nakakarinig sa kanya? Epaphroditus. Ayan. So, siya po ay isang nobody, pero nire-resemble niya o nakikita si Christ sa buhay niya. So, di ba sa panahon ngayon, ang dami mga tao gusto maging sikat. Di ba? Maging sikat, maging kamukha ng gantong artista o parang ma-resemble yung gantong K-pop, di ba? Pero, ito si Epaphroditus, isa siyang nobody. Pero nakita si Christ sa buhay niya. So, sige po, bago tayo magpatuloy, pray po muna tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpalang Ama, salamat Lord sa pagkakataong muli na binigay mo sa amin, Lord, para kami po'y magkasama-sama at patuloy na makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat Lord sa buhay po ni Epaphroditus na aming pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Siya po ay nobody, Lord, but salamat dahil nagpakita siya, Panginoon, ng example, Lord, kung paano ka, Jesus, sa kanyang buhay. Kaya I pray today, Lord, open up our spiritual senses. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga spiritual ears, aming spiritual eyes. Tulungan mo kami, Panginoon, marinig yung tinig mo sa umagang ito. And I pray, pag narinig namin, Panginoon, yung boses mo, yung pangangaral, Panginoon, Lord, sa umagang ito. Lord, wag namin tigasan yung puso namin, kundi maging open kami at tanggapin ito, Panginoon, iba yung mga correction mo. Salamat, Panginoon, dahil ninanais mong katagpuin ang buhay ng bawat isa. I also pray sa mga bago namin nakasama today. Salamat, Lord. Dinala mo sila dito. At alam ko, Lord, meron kang magandang plano sa buhay nila. And by faith, Lord, di lang po ito yung last time, kundi, Lord, simula ng makakasama namin sila at sa bagong pamilyang ito. Kaya salamat, Lord. Iba yung mga nasa live na mga kapatid namin all over the world. I pray, Panginoon, Lord, maging maayos po internet connection. And even yung mga manonood pa ng video ito, Panginoon, Lord, katagpuin mo ang kanilang mga buhay. Holy Spirit, have it your way. Holy Spirit, preach to
through me, Lord. Gamitin mo lang yung buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus, ang makita. Ikaw maitaas. Ikaw madakila. And cover us all with your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so makikita po yung verse natin. Binasa natin ngayon nasa Philippians 2:25 to 30. So may sinasabi po, di ba? Sabi, no one is an island. O, no man is an island. Ano po ibig sabihin nun? Sabi po ni Paul, sinabi niya, no man lives to himself and no man dies to himself. So, narinig natin yan, di ba? No man is an island. Ano po ibig sabihin nun? Hindi mo kayang mag-isa lang. Diba? Kaya sa madaling salita po, we need each other. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan kita. Sa kabila naman, kailangan kita. Ngayon at magpakailedyo. Kailangan kita. So, sige natin dito. Sino dito yung someone, diba? Na kailangan nyo ng tao rin na mag-encourage sa inyo pag na-down kayo. Tama? Meron ba dito magsabing, hindi ko kailangan ng mga tao, kaya ko mabuhay mag-isa. Diba? Diba? Kailangan natin ng may mag sa atin pag tayo ay nadadown. Kailangan natin ng someone na mag-encourage sa atin pag tayo nag-discourage. Mag-correct sa atin pag tayo ay mali. Diba? Tandaan po natin, lahat tayo may blind spot. Diba? Kahit gano'ng kakatalino, hindi mo alam lahat. Tama? So, kaya mahalaga may taong nagko-correct sa atin pag mali tayo. Kailangan natin ng mga kaibigan na trustworthy, faithful, and true. Someone who will stand with us and support us. So alam niyo po, kahit gaano ka pa kagaling na tao, diba, hindi ka pwedeng one-man team. Kailangan mo ng mga tao that will help and support you. Amen po. Diba? Kahit gaano, for example, sa isang musician, all around ka, hindi, ako tutugtog lahat, kaya ko tugtugin yan. Diba? Pero iba pa rin pag kompleto yung instrument, diba? Sabihin sa keyboard, pwede naman lalagyan mo yan ng beat eh. Pero iba pa rin pag isang banda yung tumutugtog. So si Paul po, talagang isa siyang apostle o isa siyang minister na binavalue niya yung mga kasama niya. So yan po, isang bagay na makikita natin dito sa pag-aaralan natin, kung gaano kahalaga na pahalagahan mo yung mga kasama mo. Amen. Sa ministry po, hindi pwedeng ikaw lang. Bawa, ako yung magaling magluto dito every Sunday. Ako ang luncheon. Diba? Ako lang. Kahit gano'n nga kagaling, nakakapagod kaya. Diba? Hindi ka makakapagsimba. So, kaya kailangan ng mga tao. Diba? Rotation tayo. So, ito po, makita natin kay Paul. So po ay binavalue yung mga kasama niya at yung ministry na tinawag ng Panginoon sa kanya. So si Paul po may mga friends din, di ba? At ang mga friends niya, for example, sila Aquila and Priscilla, yan, mag-asawa yan, na tumulong sa kanya. Si Silas at Barnabas, si Timothy, si Titus, yan po yung mga parang disciple talaga niya. Si Luke and John Mark, si Tychicus, and one Siphorus. Ayan, so dahil mga friends. And friends like Epaphroditus, di ba? So ito po yung kaibigan ni Paul na pag-aaralan natin today. So ito po yung mga ordinary men and women, pero may passion na kagaya ng kay Paul. Hindi sila mga super spiritual men of God. Hindi sila half human o half angel. Kagaya lang din natin sila. Just ordinary people. Diba? Na mahal si Lord at nagsuserve sa Kanya. So, sino po dito? Honest to goodness tayo. Sino dito yung kilala mo si Epaphroditus? Meron ba dito? Kilala mo siya? Wala? Ayan. So, first time ba na-encounter yung pangalan niya? Alam niyo po ba itong si Epaphroditus, isa siya, di ba? Parang di mo siya, pag narinig mo yung pangalan niya, hindi siya kasing sikat ni Moses, hindi siya kasing sikat nila Abraham, nila David. Sabi nga, hindi siya yung great leader o hari man o preacher. Actually, sa scripture, walang ibang nakasulat sa kanya kundi siya po ay isang layman o faithful member ng isang church. Pag sabing layman, yung mga nag-a-assist ba sa church? Ayan. So, parang hindi naman siya yung main character ba? Ayan. So, pwede siyang best supporting actor siya. Parang ganon. Sabi dito, ang only claim lang, bakit siya nakilala, ay dahil siya ay servant of the Lord. Naalala ko po si Bishop Paul, si Papa, grabe, nung time ng kasagsagan ng ministry talaga nun, ang daming tao, nagbibigay lagi ng plaki sa kanya. So, alam niyo yung araw, plaki pa yung tawag, di ba? Yung nakakagaya, tapos may sa gitna yung pinaka parang golden siya, kaya metallic, something ganyan.
So, sa office po ni Papa, no, pag pupunta kami, sa isang wall, kunyari ganito kalaking wall, andyan lahat ng plaque niya. As in, parang sa office na, mahuhulat ka, lahat ng mga taon. Kasi si Papa, buong Pilipinas, pinuntahan niya para mangaral. Pero alam niyo po, after nung may pangyayari sa ministry niya na parang na-down talaga and everything, sabi niya, mula sa, kasi pag ini-introduce si Papa nung araw, ang daming title. Siya ay doctor, ganyan, bishop, ganito, ganyan, ganyan. After ng mga pangyayari sa buhay niya, sabi niya, pag ipapakilala niyo ako ngayon, ayoko na ng maraming credentials. Kasi bagay sa mundo, paramihan ng credentials, pahabaan ng nakalagay sa resume, di ba? Pero sabi ni Papa, pag ipapakilala niyo ako, servant of the Lord. And which is din naman talaga tayo, amen? Di ba? Na, kaya naalala ko rin, nung time na parang na-invite na ako mag-speak sa ibang church. Sabi nila, Pastora, pasend naman ng credential mo o parang ano yung pang-introduce namin sa'yo. Sabi ko, ay, pakisabi na lang po, servant of the Lord. So parang yun talaga, di ba? Parang nowadays yung mga tao, very ano sila, di ba may term ng entitled, di ba? Parang gusto mo, ang dami mong achievement, although wala namang masama doon. Pero at the end of the day, lahat tayo, servants of the Lord. Amen? Kahit ano pa naging title mo sa buhay. But, di ba, one day, lahat tayo will fall down at the feet of Jesus. So ito po, siya po ay, kumbaga, kung meron lang siyang pagkakakilanlan, siya ay servant ni Lord. At kung hindi po siya siguro napasama kay Apostle Paul, baka never siyang naalala sa history. So yung si Epaphroditus pero makita natin dito, si Holy Spirit mismo ang nag-reach down sa kanya at pinili siya, Epaphroditus. Ayan po. So, sa buhay din po natin, anong tinuturo nito? Diba? So, tandaan po natin, lahat tayo dito mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo nga, tandaan mo, mahalaga ka. May halaga ka. Diba? So, alam niyo po, si Lord, hindi lang ni Lord titignan na mahalaga yung mga nasa front line. Diba? Mga frontliners. Kundi, si Lord nakikita niya, same din yung halaga ng mga taong nasa likod. Di ba po? Alam niyo po yung mga artista, di ba? Pag nakita mo nag-shooting, sino nakita na nag-shooting? Di ba? Shooting ng isang pelikula. Ayan. Di ba parang akala mo, mag-isa lang si Superman, doon nakita ko yung The Making ng Superman eh. Kala mo si Superman, di ba? Todo yung lipad-lipad niya. Pero yung pala, behind the scene, ang dami nakahawak sa kanya, ang daming cameraman, di ba? So kaya po, hindi lang yung pag isang artista, ay, ang ganda ng movie to, ang galing ng artistang ito. Pero sa Panginoon, kung gaano kahalaga yung bida, yung main character, mahalaga rin lahat ng mga nasasakupan doon. Kaya sa atin po, kung mahal natin si Lord, di ba? Sabi, but who love God, love His church, and who serves the Lord among the brothers and sisters. So ang pangalan pong Epaphroditus, 2 beses lang po nabasa sa Bible, sa Book of Philippians. So punta na tayo kay Epaphroditus. Sino po ba siya? Ang pangalan po niya, siya po ay isang Greek. Pag sabing Greek, hindi siya Jewish, hindi po siya Hebraic, hindi po siya Hudyo. Siya po ay isang Gentile. So, ang pangalan po niya, parang belonging to the favor of Aphrodite. Ayan. So, siya pa ay parang pinangalanan sa isang goddess ng love. At yung goddess nga daw ng gamblers. Ayan, mamaya, makikita nyo bakit mahalaga yung salitang gamblers. Ayan, mamaya. Pero hindi ito sabong. Ayan. So, bakit yung pangalan niya konektado sa parang sugal. Ayan. So, yung pangalan pong Epaphroditus eventually came up, ang meaning niya ay lovely o charming. Yan. So, di ba naalala nyo nung araw, kung anong pangalan mo, magiging ganun ka. Ayan. Kaya po, napakahalaga in the ancient days ng pangalan mo. Kasi di ba pinangalanan yung taong makulit? Ayun yung magiging siya. Kasi kung anong pangalan niya, yun yung magiging siya. Kaya nga si Jabez, di ba, naalala nyo, pinapabi niya, Lord, kasi yung pangalan Jabez, pain. Kaya nag-cry out siya kay Lord. Kaya ito, si Epaphroditus, yung pangalan niya, meaning ay lovely. Ang ganda, di ba? So, kaya isinabuhay niya yung pangalan na yan. So, makita po natin, sa buhay ni Epaphroditus, ang mga characters na dapat bawat born-again Christian. Born again ba tayo? Dapat nakikita to sa buhay natin. So, ang anatomy of a lovely Christian, siya ay una, balance. Next natin. Pangalawa,
burden. Ayan, pangatlo, brave. So, tatlo po itong letter B na ating pag-aaralan. Balance ka ba? Burden ka ba? Ano ba yung burden na yan? At matapang ka ba? Atapang-atao ka ba? Ayan. So, simulan na natin. Una po, ano yung unang characteristic ng isang lovely Christian? Ano siya una? Balance. Yan. Marami kasi ngayon, sa balance pa lang, semplang na. Di ba? Yung gewang na. Tandaan natin, di ba? Parang sa pagbabike, alam yung Christian life, parang nagbabike. Di ba? Mahalaga yung balance. Kasi pag na-extreme ka, laglag. Pag kulang, laglag din, di ba? Kaya kailangan balance. So, paano ba yung isang balance na Christian? So, basahin po natin sa Philippians 2:25, sabi yan, "But I thought it necessary to send you Epaphroditus, my brother." So, punta muna tayo dun sa my brother. Kasi my brother, fellow worker, fellow soldier. Ayan, who is also your messenger and minister to my needs. Ayan, una muna, si Epaphroditus po ay balance sa kanyang walk, sa kanyang paglakad bilang Kristiyano, bilang isang anak. So, sabi siyang tinawag sa ni Paul na brother. So, di ba tayo, di ba dito sa church, anong tawagan natin? Uy, brother, uy, sister. Di ba, hindi naman tayo magkakadugo. Pero kasi yung tayo nga ng early church, sabi nila, bakit ganun? Nung dumating si Holy Spirit sa kalagitnaan nila, pakiramdam mo, pamilya mo yung mga tao. And wala silang ibang matawag, kundi kapatid. Di ba? So, parang di ba ang sarap na dito nga, sakto pa yung pangalan natin, Family Church. Ang goal natin, bawat isa dito, maramdaman mo may pamilya ka. Diba? So, kung hindi maayos sa pamilya sa labas, diba? O yung hindi ka nagkaroon ng maayos sa pamilya, dito may pamilya ka. And of course, kung maganda yung pamilya mo, meron ka pa isa pang pamilya. Amen? Diba? So, kaya po tayo, yung term na brother na yan, members of the same family, o those united in the bonds of affection. So, si Paul, parang sinasabi niya, I love old Epaphroditus and he loves me. We are brothers in Christ. So, yan po ba yung nararamdaman natin sa bawat isa sa church? Balance po ba tayo dito bilang anak, di ba? At tayo po nasa pamilya ng Diyos at kung tayo belong to one family, tayo ay magkakapatid kay Kristo. Sabi mo nga, you're my brother. Sabi mo sa brother, you're my sister. Ayan. Okay? So, si Epaphroditus, walk with Paul. Ayan ha, walk with Paul, not against him. So, tayo po yung magkakasamang naglalakad. Ayan. So, hindi po tayo magkakagalit, magkakabangga. Diba? Tayo ay sama-sama. So, yan din po ang dapat sa bawat Kristiyano. Balance tayo sa areang ito. We are better together. Ayan. So, yung toge, di ba? Bakit yung toge lagi may kasama? Kasi together sila. So, tayo po, ayan, yung wala, Tita Lorena, alam niyo, sabi ng mga Australian, sobrang sarap daw ng toge mo, tita. Talagang the best daw yun sa lahat na nakain nila dito sa Pilipinas. Ayan po. So, promote ko yan. Yan, totoo naman talaga, sobrang sarap ng kanyang spring roll, di ba? Yung toge ni tita. Ayan, so tandaan niyo po tayo po dapat ay together. Huwag niyo hayaan mag-isa lang yung toge. Sama-sama yon pag kinagat mo, binalot at napakasarap. Tapos yung suka daw, tita, napakasarap nung sausawan. Yan, naalala ko lang. So tayo po ay together. Ayan ha. So tandaan niyo yung toge ni Tita Lorena. Masarap yon pag sama-sama. Ayan. So we are in this together and we should love one another and stand together. So ito po, there is no place in the Christian family for brothers to attack another. So alam nyo, ulit ko pong sinasabi sa inyo, dahil tayo yung mga tao pa lang, tao pa lang, hindi pa tayo glorified body. Basta tao yung kasama mo, kahit gaano yung kabait, minsan nakakairita pa rin, naman, di ba? Kahit yung sabi ko sa mga mag-asawa, mahal na mahal yung asawa nyo, pero yan din yung number 1 na kinakainisan nyo, di ba? So, ibig sabihin, yan, napapatro yung ibig sabihin, dahil nga mga tao, nagkakagit-gitan pa rin. Diba? Minsan nagkakaasara, minsan hindi mo nagustuhan yung sagot sa'yo, minsan hindi ka napansin, pero ganun lang tayo. Diba ganyan sa pamilya? Kahit ano pa mga gusto-gusto na nangyari dyan, at the
the end of the day, pamilya pa rin kayo, di ba? So kaya po, sa atin po, there's no place to attack one another. Walang place para sa division or stripes. Kasi po, nandito tayo, ang ating pong duty. Ayan, sabi nyo nga, duty. Pero dapat nga privilege, di ba? Hindi lang obligasyon. Di ba? Kundi pleasure sa atin na mahalin yung bawat isa. Ayan po. So, di ba, naalala nyo, sabi ko sa inyo, ang dapat calling card ng family church, ano yun? Nagmamahalan. Amen? Di ba? Parang yung mga tao, pag tinanong, saan ba yung church dito? Yung ang saya-saya nila, yung parang alam mo yun, yung nagmamahalan sila. Dyan yan sa family church. Wow. Yun, ang babait. Ayan, so, di ba, parang glory to God, nakakatawa, di ba, nalaling yung mga testimonies sa mga bagong pupunta ng church, di ba, sabi nila, yan, yung testimony nila Ate Weng, di ba, parang, praise God, pagpasok ko pa lang, naramdaman ko yung parang welcome ako, dapat ganun tayo, di ba, hindi yung, pag nagkakamayan, dahil mo iniiwasan, di ba, kundi lahat, binabati mo. Amen po. So, pag tayo, where there's no love and unity, out of balance, di ba, so kaya, pag ikaw, nawawala na yung pagmamahal mo sa kapwa, semplang na yung bike, di ba? So, dapat tumayo na ulit at magmahalan tayo. Okay? Pangalawa ay dapat balanse din tayo, kayo na sa walk as a son. Pangalawa, sa ating work as a servant. So, binanggit doon kanina, fellow worker. So, ibig sabihin po ng fellow worker, shoulder his portion of the load. Halimbawa po, may bubuhatin. Di ba, alam niyo po yung roll-up na yan, nakakatawa yung roll-up natin. Pag mag-isa ka lang magbubukas na, ang hirap talaga. As in, ewan ko lang talaga, superpower to si Jen eh. Kaya sila Maika, grabe, kayang buhatin eh. Pero ako talaga, I tried my best. Pag mag-isa ako lang pupunta dito, ayaw mo talaga hindi mabuksan. Pero pag may kasama ka, bakit ganun ang bilis, di ba? So, sabi sa Bible nga, 2 is better than 1, di ba? Pag may mga binubuhat tayo, iba pag meron kang kasamang nagbubuhat. Tama po? So, alam niyo po, tayo po, hindi tayo tinawag na mga loafer. Sabi mo, hindi ka loafer. Sabi ng loafer, idle. Diba? Or good for nothing. Kundi bawat iya sa atin, may kayang gawin. At yung work na to, gagawin natin for the glory of God. Amen po. Ayan so when Jesus makes us part of His family, di ba? Part na tayo ng pamilya ng Diyos. Pero hindi ka lang sa pamilya, ikaw yung laging tutulog-tulog lang. Di ba? Sabi daw po, according sa survey, ang pinaka-ayaw na ayaw daw makikita ng asawang babae, pag yung asawang lalaki, nakatunganga lang, nakahiga, tapos nakatunganga doon sa upuan. Sa higaan. Sa upuan, yan. So, parang sa couch. Yan daw yung pinaka-naiirita yung babae, ba't wala kang ginagawa? Parang ganon. So, sa pamilya po, tandaan natin, tayo ay may responsibility. Sabi nyo nga po, responsibility. Ayan po. So, pag naisip natin, bawat isa dito, meron tayong task, di ba? Meron tayong work to be done. Kaya nga po, ang daming ministries, di ba? So, pag iisip mo, ang tagal ko na sa church, parang tagal ko ng tagapakinig lang dito, Hindi ka forever makikinig lang dyan, kundi gagamitin ka ni Lord. Amen, di ba? Hanap ka. Ano yung talent mo? Ano yung meron ka? Panigurado, kahit isa may gift ka na angat sa iba. Alam niyo yun, di ba? Bawat isa dito may maximum 10 ka. Yung example ko nga, di ba? Lahat magluluto ng adobo, pero meron dyan, maximum 10 pagluluto. Pag nagluto siya, angat talaga sa iba yung lasa. Alam mo yun? So, hanapin mo, Lord, ano po yung talent na binigay mo sa akin, yung gift mo, na pwede kong magamit sa'yo. So, tandaan nyo, yung parable of the talents, yung isa na lang yung talent niya, natakot pa siyang gamitin. Anong ginawa? Binaon. At nagalit yung master. Di ba? Wala siyang reward. Kaya tayo, huwag lang tayo pumayag, nakaupo lang tayo. There's a work to be done. At yung responsibility, tignan nyo, ang meaning ito talaga, respond to His ability. So, pag-iisip mo, kaya ko ba yun? Kung mag-respond ka sa ability ni Lord sa'yo, kaya mo. Maging responsible ka. Kasi hindi mo gagawin on your own, kundi you respond to His ability in you. So, we are not just a worker, but fellow worker. So, si Lord, hindi tayo sinay para sa fellowship lang.
Masarap mag-fellowship, di ba? Sama-sama kayo. Pero meron din tayong work to be done for His glory. So there's plenty to do, pero kulang ng mga taong willing gawin yon. Di ba? Kaya nga po sabi, di ba, ang harvest ready na. Pero we need to pray for the Lord of the harvest to send forth more laborers into the kingdom. So si Epaphroditus, mahal niya yung fellowship, pero hindi siya nagdadalawang isip. Kung may kailangan tumulong dyan, tulong tayo. Dapat willing tayo. Pag merong, nakita natin may nagwawalis na, ay may isa pang walis, para mabilis, kuha ka rin ng walis. Amen? Amen. Diba? Hindi yung, lang mo, kayo nila yan, lagi ka tumatakas, diba? Pag linisan na o pag may gagawin. Kundi mas maganda, kaya nga ang mga Pilipino, kilala tayo saan? Sa bayanihan, di ba? Yan ang Pilipino ngayon, lalo itong nagdaang ng di ba, mga bagyo, bayanihan. So dapat po, hindi lang yung bayanihan sa pagiging Pilipino, kundi sa Kingdom of God, lagi tayong nagtutulungan. Laborers together with God. So, meron tayong opportunities to serve the Lord, maglingkod tayo sa Kanya. At lastly po, balance siya sa Kanyang warfare. So, hindi lang po sa walk as a son, may work as a servant, balance din sa warfare as a soldier. So, tinawag din ni Paul siya na fellow soldier. Ibig sabihin po nito, kasama niya sa mga conflict sa spiritual life. So, alam niyo po, yung term po ng fellow soldier dito, ito po yung lumalaban kasama mo. So, di ba, meron po ba kayong mga kaibigan na kasama nyo sa pakikibaka? Sa mga battles, di ba, na pinagdadaanan natin sa buhay o pinakaharap natin. So, ito po yung tawag sa partners in a common struggle. So, huwag kang ma-shock, di ba, parang pag may mga pinagdadaanan ka, ipiling mo, ikaw lang mag-isa nakakaranas nun. Lumabas ka, tanongin mo yung body of Christ, o tingnan mo sa church, hindi mo alam, di ba, akala mo, ikaw lang kawawa, dyan, kawawa naman ako, wala akong makain, ganyan. Hindi mo alam, may mga iba ilang araw na pala na, di ba, nag-struggle sila sa bagay na to. Mas matindi pa. Kaya, di ba, lagi kong pinapayo sa inyo, pag feeling nyo, pag mag-iimo-imo ka na, parang na-down ka na, mag-visitation ka. At magugulat ka pag nag-visitation ka, grabe, napakapalad ko pa pala. Ito lang problema ko, itong pinagdadaanan ng kapatid kong to, grabe. So, na-encourage ka rin lalo na magpatuloy. So, kaya po ito, napakaganda, di ba, sabi nga po, ang isa daw po sa blessing sa buhay, ay magkaroon ng praying friend. So, kaya alam niyo po, masaya pag ang mga kasama mo, mga nakasurround sa iyo, mga nagpe-pray. Diba? Pag may mga pagsubok o ano may mga na kinakaharap niyo, ang ulang sinasabi, tara pray tayo. Diba? Kasi yan yung mga taong kasama mo sa laban, sa totoong buhay. Diba? Dahil sila yung mga taong nanalangin. So, meron po, may si Pereso may tinuro siya about sa mga chair. May mga tao daw sa buhay natin na may meet lang natin, diba? Parang, diba acquaintance, hindi siya kasama sa circle mo. Pero may mga tao ibigay sa'yo, shoulder to shoulder. Ibig sabihin, pag shoulder to shoulder, bari lang kayo, diba? Magkabangga kayo. Pero, ang pinakamatindi daw na magkakaroon tayo sa buhay ay back to back. Yan daw yung, pag sabing back to back, hindi mo hayaang mabaril siya, hindi ka niya hayaang mabaril. So sa mga sundalo, meron silang body-body na back to back sila pag lumalaban. Yan, walang makaka-penetrate kasi kayo, bantay niyo pares isa't isa. So dapat diyan daw po tayo sa Christian walk natin. Meron tayong at least a body-body that is praying for us, andyan para sa atin, di ba? Kaya po, mahalaga sa church, di ba? Meron mga tao accountable sa'yo. Pag sabi accountability prayer partner, yan yung mga taong kaya kanilang i-correct. Di ba? Pag may magsasalita sila sa buhay mo, pag mali ka na, pero of course with love, di ba? Pero mahalaga yan, wag kang yung Kristiyano na, hindi, wala, kaya ko sa sarili ko, di ba? Wala magsasabi sa akin ng dapat, kaya ko to. Mahirap yon. Kasi nga po, we need one another. Amen? Kaya lalo sa mga kabataan natin, may mga kuya kayo, may mga ate kayo, may mga leaders, mga parents na nagsasabi sa iyo, makinig tayo sa kanila. So kaya, they were one. Ayan, sabi, pag may mga danger na kinakarap, mga enemies sa encounter at nag-share sila ng goal. So sa atin din po, napakahalaga. Wait, muna. Yan, napakahalaga po. There's a great need in this day for people who are willing to take a stand against the evil in this world. Kailangan po natin ng mga believers na hindi takot na laging magsuot ng full armor of God. Kasi nga po,
araw-araw may battle tayo. Ayun po. Kaya sabi nga dyan, yung kaaway, gustong-gusto niyang i-tear down. Yan, next natin. Or i-take away yung mga blessing ng mga believers. Pero, napakahalaga. Tayong church, we will stand. Hindi nga ako, wait lang. Kaya kailangan natin we will take a stand for the Bible, for the church, and holiness for the old-time way. We need battlers in this day. So kaya alam niyo po, napakahalaga ng mga prayer gatherings natin, yung mga shop natin, prayer meeting, yung mga overflow. Kasi kailangan ng mga taong may mag-stand in the gap, mananalangin, at handang, di ba, makipaglaban. So, paano tayo lumalaban, mga kapatid? Through prayers. Diba? Sabi nga, ang battle ng isang Kristiyano nag-start pag lumuhod ka na. Diba? Nakita natin doon, kikilos ang Panginoon sa buhay mo. And si Epaphroditus, balance siya, o stable siyang Christian kasi active siya sa lahat ng areas na ito. Balance siya sa walk as a son, sa work as a servant, at sa warfare as a soldier. So tayo po, asan tayo dito? Balance po ba tayo dito? Pangalawa po, si Epaphroditus ay burden Christian. So, basahin natin. Sabi dyan sa verse 26, sabik na siyang makita kayo. Nalulungkot siya sapagkat nabalitaan nyo na siya'y nagkasakit. Totoo nga, siya'y nagkasakit at halos mamatay na. Ngunit naawa ang Diyos sa kanya, hindi lang sa kanya, kundi pati sa akin, kung hindi nagkapatong-patong sana ang aking kalungkutan. So, makita natin dito, ang isang lovely Christian, may burden siya. Pag sabi may burden, alam mo yon, parang maramdaman mo yung compassion para sa iba. So, ano ba yung focus ng kanyang burden? Imagine niyo, nagkasakit na siya, pero ang focus niya hindi yung sarili niya, kundi para dun sa mga kapatiran. Sabi nga nito, nag-alala rin siya na yung mga tao, na-burden siya na yung mga tao nag-aalala para sa kanya. So yung term ng burden, full of heaviness nga, nakagaya nung kay Jesus dun sa Garden of Gethsemane. Ganun yung katindi na nararamdaman ni Epaphroditus para sa mga kapatiran niya. Kasi ang focus niya, hindi yung sariling pangangailangan, kundi ang focus niya para sa iba at sa welfare nila. So alam niyo po, lesson to sa ating lahat sa church. Ayan po. Isa rin bagay na makita natin ngayon ay marami na po mga tao, wala nang pakialam. Di ba? Walang pakialam sa mga tao. Walang pakialam sa welfare ng bawat isa. Pero, di ba ang ganda? Sabi nga ito nga daw po nakaraang bagyo, parang kahit na hindi ka naman talaga physically makakatulong sa kanila, pero yung simpleng kamustahin mo sila, malaking bagay yon, di ba? Kaya po tayo, I pray, di ba? Tayo mga church people, maging lovely people tayo. Paano po yun? We are concerned sa pangailangan ng iba. Sabi nga po, malalaman mo na daw na ang isang Kristiyano ay matured na. Alam mo po kung paano? Pag nagsisimula na siyang hindi isipin yung sarili niya, kundi lagi niyang concern paano ito makaka-apekto sa iba. Diba? So kaya po, ayan na, diba? Lagi natin tinuturo dito yung joy. Ano po yung joy? Para masaya tayo lagi. O may totoong kagalakan sa buhay. Ano yung J? O? Why? Yan. So ngayon ang mundo, ano yung pag tuwing nag-scroll guys sa Facebook, ang dami ng tinuturo, unahin mo sarili mo. Diba? Love yourself. Diba? Wala namang yung self-care, okay lang yun. Pero yung term na love yourself, na to the point na sarili mo lang unahin mo, walang pakialam sa mga tao. May reason lang na nakita kagabi. Parang, alam mo yung, maging mabuti ka lang sa tao, mabuti sa'yo. Mas pag ganito, parang alam mo yung, parang ganun na yung tinuturo ng mga tao ngayon. Diba? Pag di kayo invite, huwag po yung invite. Pag di kayo, parang, sabi ko, very natural na. Pero kaya nga, nakakalimutan na ng mga tao yung supernatural love of God. Diba? Ano po yung supernatural? Kahit masama yung tao sa'yo, kaya mo pa rin maging mabuti sa kanya. Diba? So kaya po, ang totoong mga masayang tao sa mundo, ano po sila? Diba? Sabi ko sa inyo, mga givers and forgivers. Sabi nyo nga, givers and forgivers. Yan, lagi, diba? Kung gusto mo ng totoong kagalakan sa buhay, unahin mo si Lord, yung ibang tao bago ikaw. Diba? So, ang pinaka-miserabling tao sa mundo, yung sarili lang niya, iniisip niya lagi. Di ba ang hirap nun? Lagi mo iisip sarili mo. Lahat ng gagawin mong desisyon, iisipin mo muna yung sarili mo. Diba?
So walang fulfillment sa bagay na yon. At kaya nga po, sabi, there is nothing in this world more immature than a believer who thinks of his or his own needs first. Sipin nyo na lang kung si Jesus ganyan. Diba? Sabi niya, bakit ako mamatay sa krus? Wala namang kasalanan. Para yung mga tao yan sa buhay nila. Hindi wala tayong kaligtasan. Paano kung si Paul, ganun ginawa niya, di ba? Na inisip na lang yung sarili niya, di ba? Matalino siya, nasa part siya ng Pharisee, di ba? Kung inisip niya sarili niya, wala tayong mga New Testament books, di ba? Yung mga letters doon. At kung paano ang Diyos, ganun nga yung mag-isip, di ba? Na hindi ko mapadala yung sabi ni God the Father, bakit ko papadala ang aking nag-iisang anak, di ba? Para sa mga taong makasalanan na yan. Pero hindi ganun ang Diyos, di ba? Kaya po tayo, I pray na wag din tayong ganyan, di ba? Na i-adapt natin, laging unahin natin yung iba bago sa atin. When we get the needs of others, tingnan nyo to, sabi dyan, we will watch what we say to, di ba? Pag iisip daw natin yung iba kaya sa atin, babantayan natin yung sinasabi natin, yung kinikilos natin, kung saan tayo papunta, paano tayo mag-react. We will be careful to ensure that others are edified and encouraged bago tayo. Kaya po, isa rin sa bagay na gusto ko po sa prophetic, prophetic, ayan po. Kasi nga, pag ikaw nagpo-prophetic word sa isang tao, ang dinideclare mo sa kanya, encouragement, nasa-strengthen siya doon, nako-comfort siya. Diba? Kaya nga, diba, sa mundo ng basher ngayon, ang dahil mga basher, di ba? Dapat ang mga Kristiyano, encourager. Di ba po? So, kaya, we make sure, bago ako magsalita, ito bang sabihin ko, makakatulong ba to? Makaka-build up ba sa kanya? Yan po. Yun yung taong iniisip yung iba kaysa yung sarili niya. Di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Ang dami natin gusto i-reply mo, may nag-chat sa'yo, di ba? Ang dami mong gusto sabihin, di ba? Tapos sabi niya, Holy Spirit, di ba? Pinigilan ka. Reply mo lang, okay. Okay, like, heart na lang. Di ba? Pinipigilan ka ni Holy. Kasi isip mo, ano ba, makikipag-away ba ako dito? Ayan. So, isa po ito I pray po, di ba, sa ating lahat, huwag na tayo mag-grant sa Facebook. Pwede po ba yun, di ba? Huwag na malaman ng buong mundo yung pinagdadaanan mo dahil nakikipag, di ba? Magsaklay mo siya talaga. Diba? Kasi isang bagay nga po social media, minsan pag nailagay mo na yan, ang hirap nang tanggalin. Diba? Kaya, let's be careful. Gawin natin si Lord. Si Lord yung una nating sinasabihan. Pangalawa po, the fruit of His burden. Ayan. So, yung focus niya, ng burden niya, yung nararamdaman niya, diba? Na pagmamahal ni Lord towards sa mga tao. Yun yung burden niya. Yun yung focus. Pangalawa, yung fruit. Ano pong nagbunga nito? Dahil si Epaphroditus po ay people-centered person, he brought joy to the lives of other. So, dati tinuro ko to sa mga yield yung people person, di ba? Maganda yun na tinuturuan tayo paano makipagkapwa tao. Kasi marami na nga ngayon, mas mabait sa kanilang alaga. Alagang aso, alagang kapusa. Pero pagdating sa mga tao, kapwa-tao, ayaw. Diba? Kasi sabi nila, mas human pa daw, humane. Mas makatao pa yung mga hayop kaysa sa mga tao mismo. Pero, tinuturuan pa rin tayong magpaka-tao. Kasi bakit? Tao tayo di ba? Kaya po ito po, si Epaphroditus, dahil siya ay ang focus na ibang tao kaya sa kanya, ano naging bunga nito? He brought joy to the lives of people. Dalawang word po mabasa natin nung ginamit ni Paul yung pangalan niya, rejoice and gladness. So sabi nga, the Philippians knew what a treasure they had in Epaphroditus. So si Paul, siya yung klase ng taong pag nandyan siya, mararamdaman mahalaga ka at importante ka. Mahal ka at importante ka. May ganun ba mga tao sa buhay natin? Diba? Parang pag dumating sila, ramdam mo mahal ka nila. Ramdam mo importante ka. Diba? Hindi sila yung i-OP ka. Diba? Ako po isang bagay na natutunan ko sa buhay yun eh. Kasi alam ko yung pakiramdam ng OP. Ano yung OP? Out of place. Kaya ako noon, paglalapag sa church, pag may nakita ko mag-isa, may mga iniutusan ako mga tao, kausapin niyo muna yung ganyan. Ayan. Uy, kausapin niyo, ganyan. Parang, ayoko na may parang left out ba, lalo sa church. Kaya tayo dapat gano'n, hindi tayo number one na huwag natin pansinin si ganyan, yaan mo siya, di ba? Kaya sa mga youth ganyan, di ba? Inawal ako, hindi mo papansinin yan, ha? So, dapat tayo yung number one na napaparamdam natin sa mga tao na mahalaga sila. Sabi nga, he was an encourager. As a result, he has a joy to know
He was a joy to know and be around. May mga tao ba kayong ganon, na parang pag dumating sila sa room, parang bilang lumiliwanag yung kwarto, crush pala. Ayaw mo na si crush. Hindi. Yung alam niyo yung presence nila, parang ang saya. Yung pag dumating na siya, ay, di ba, maligalig na, saya na ng room. Kasi yung presence niya, nagbibring ng joy sa mga tao. Di ba? So sabi dyan, bigyan natin ng verse. Sabi sa verse 29, kaya't buong kagalakan niyo siyang tanggapin bilang lingkod ng Panginoon. Parangalan niyo ang mga taong tulad niya. Ayan ka, verse 28, kaya't lalo kong sinisigap na isugo siya upang kapag makita niyo siyang muli, matutuwa kayo. At ako naman ay mababawasan ang pangamba. So, tanong natin, ano tayo ngayon? Christ evaluation, self-evaluation tayo. Paano nag-react yung mga tao pag nakita kanilang parating? Tumatakbo na ba sila? Ayan siya! Ayan siya! Diba? Ayan. Ano ba yung kinikilig ba kay Andre? Yun. Pag dumating ka na ba, kay JJ, naghihiyawan na ba yung mga tao? Yun. Pogi! Diba? Anong reaction ng mga tao pag dumarating tayo sa isang lugar? Diba? Nahihiya ba sila? O parang shy away? Iiwasan ka kasi panigurado, magkikritik ka na naman, di ba? Ito na yung mga basher, di ba? Parating na yung mga basher. Tara na, di ba? I-criticize naman tayo niyan. O ano marinig nila? Natatakot ba sila pag dumarating ka? Kasi yung attitude mo, negative. O parang self-centered, di ba? O, ito na naman to. Kukwento na naman niya lahat ng buhay niya. Tara na. Di ba? O, ito na naman to. Negative na naman. Di ba? Di ba mga ganun, mga negastar na tinatawag? Ano yung negastar? Yung lahat na lang ng mga negative sa buhay, sasabihin niya. Di ba? O, iniiwasan ka ba ng mga tao kasi natatakot na naman sila sa mga drama series mo, mga episode na naman. At sabihin mo na naman, tayo lahat ng mga, alam niyo, kinawawa na naman ako, di ba? Kaya mo naman. Although, okay, don't get me wrong, mahalaga naman yung mga tao nakikinig ng mga rants mo sa buhay. O, syempre nga, sarap na may kaibigan kang nahingahan mo, ito yung mga nangyari, tatatatat, di ba? Tapos nakikinig sa'yo. Pero wag naman lagi, di ba? Na parang alam mo yung tawag na yung parang inuubos yung energy mo, ang saya-saya mo, ang saya-saya ng araw mo, tapos nakatabi mo siya. Hindi, pero totoo, may mga ganung tao, careful din Yung parang, bakit ganito yung nakakasama ko? Wala naman sinabi ko, di lahat ng problema sa buhay. Tapos encourage ka na encourage, tapos after ilang araw, yan, ganda na lang ba nangyari, di ba? Parang, after, okay lang yung pagbagong Kristiyano pa lang, Pero kung mga 10 taon na ganun at ganun pa rin, tampalin mo na. Di ba? Jesus name, di ba? Dapat ikaw na yung nag-encourage ng iba. Sabihin nyo nga, dapat ikaw na yung nag-encourage ng iba. Di ba? Diba? Hindi na yung, pagpasok mo dito, walang pumansin sa akin, hindi ko na ako mag-isimba dyan. Ang tagal mo na, dapat ikaw naman yung pumapansin ng iba. Di ba? Siyempre, pag mga 1 taon ka na dito, may mga friends ka na naman, may kakilala ka na, mabati ka na. Hindi yung, dapat pagpasok doon, babatiin ako. Pag daw ako binati, hindi na ako mag-isimba dyan. Diba? So, dapat ikaw na. Kasi, na tayo ito daw mga toxic daw. Toxic. Pero yung Jesus yung mga toxic na tao, pag na-encounter yung love ni Lord, mababago yan. So, pero what I'm trying to say, huwag tayo nang ganito. Diba? Tayo dapat, nag-encourage na tayo. So, yan, mga energy drainer. Ayan, yung mga fake complimenter, yung lang, tawag doon, yung nambobola lang ba? Yan. Pessimist, ayan nga, negastar. Criticizer, lahat na lang ng kagalaw mo. Di mo alam. Saka kasi lahat may tawag doon, SAL, saan ka lulugar? Ayan. The manipulator, ayan, inokontrol lahat ng bagay. The victim, ayan, pinakamatindi talaga pagpa-victim. Naku po. Naku po, ayan, nahirap talaga yung ganyan. So, ito na. Or, ito ba? Ito dapat pag ikaw ba dumarating, nag-light up ba yung face ng mga tao? Di ba? Nga parang medyo nababadrip nung nakita ka, uy, umanda yung araw ni JJ. Nung nakita siya. Ayan. Alam mo yung pag may mga tao, di ba? Pag dumarating sila, parang sumasaya ka, di ba? Parang kasi yung presence sila, magdadala ng joy, na encouragement, blessing. Pag dumarating yung taong to, lagi may paabot sa'yo, yun. May pagkain, sarap. Ayan. So, nakakatawa, di ba? Nakaka-encourage, gutom na gutom ka na, bilang mo mag-aabot ng buttered, tilapia.
At adobong baboy. Ayan. During overflow pa, shucks. Ayan. So, nakaka-encourage, di ba? Yung presence mo, pag dumating ka sa, bawa, HBS, di ba? Pagdating mo doon sa lugar na yon, dapat ikaw yung number 1 na lively. Amen po? Hindi yung pagdating mo doon, yung mga tuturuan mo, excited ikaw, yung nga sana mag-Bible study ngayon eh. Dapat sa outreach, di ba? Ikaw yung light doon. Amen? Di ba, lively ka, masaya ka kasi bibigyan mo ng pag-asa yung mga tao dahil nasa iyo si Lord. So, tandaan natin, be an encourager instead of critical complainer. So, alam niyo po, pinakamahirap kasama sa buhay, yung reklamador. Yeah? Bakit? Kasi ang reklamador, walang maliit na hindi kayang palakihin. Di ba? Alin-lit na bagay, pero pag reklamador yung tao, papalakihin na yan. Di ba? Kaya dapat, ano daw tayo? Encourager. Sabi mo sa katay mo, encourager ka. Sa kabila, encourager ka. In Jesus' name. Yan ang sabi ni Epaphroditus. Okay, let's encourage one another. And last na po. So, hindi lang tayo dapat, ano yung unang B? Balance. Pangalawa, burden. Yung burden natin para sa iba. At ang bunga, no, pag ang inuuna mo yung iba, joy ka. Diba? Joy is coming. Joy ka sa mga tao. Kasi laging iba yung uno-una mo kaysa sarili mo. Of course, si Lord una, number 1 si Lord hindi yung ibang tao bago si Lord. Lord muna. Joy, Jesus first, all other second, yourself last. At pangatlo na po, ang isang lovely Christian ay brave, matapang. Sabi siya, nabingit siya sa kamatayan dahil sa gawain para kay Kristo, itinaya niya ang kanyang buhay. Wow, grabe. Upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. So, there's bravery in His service. So, yung sabi nga dito, nagkasakit na siya, di ba? Pero, na-endure niya yun. Pinagaling siya ni Lord at as a result, nag-labor siya para sa Panginoon. So, it looks like Epaphroditus ay unstoppable. Wow! Sabi mo nga, unstoppable. Pag sabi unstoppable, ikaw yung tipo ng tao, di ba? Kahit ano mga barrier yan, nagpapatuloy ka. Amen? Siyempre may mga pagkakataon, di ba? Siyempre nadadown ka, natatampo ka, ganyan. Pero bangon ulit, tuloy lang. Sabihin sa katabi, tuloy lang. Di ba? Walang titigil. Yeah, tuloy-tuloy tayo. Okay po? So sabi dyan, sa ancient nga po, church and tradition nila, kilala nga nila si Epaphroditus no, na nagkasakit sa Rome. Pero sabi siya, he said that he and others would try to help people that most others would not dare to go near. So, sila yung mga tao na talagang willing to go extra mile. Diba? Yung parang yung mga tao, yung maraming hindi lalapit doon, pero sila, si Epaphroditus, willing siya, lumapit. So, unstoppable. Sabi nga nito, in other words, he put everything online for Jesus in order to fulfill the Great Commission. Para po kay Epaphroditus, wala na daw pong pinakamas mahalaga pa kundi magawa yung kalooban ng Panginoon. Kahit pa yung paggawa nun, it will cost him everything. So, alam nyo po, yan yung kailangan maibalik sa mga Kristiyano ngayon. Yung mga sold out. All out, sold out. Diba? Ibig sabihin, wala kayo ditira. All out para kay Lord. Diba? Na willing ka, ibigay lahat para paglingkuran ng Panginoon. So sabi dyan, napakalaking blessing magkaroon sa team ng taong kagaya ni Epaphroditus. Men and women who knew no greater goal in life than to be obedient to the will of the Savior. Kaya lang, nakakalungkot, marami nga ngayon gusto lang maglingkod pag convenient. Ano nakakatuwa po? Although naiintindihan ko naman, syempre, yung mga pagkakataon, like, itong week na to, grabe naman talaga yung mga pagbagyo, di ba? Grabe naman talaga yung, hindi naman same lahat ng sitwasyon, di ba? So, talagang may mga iba, hindi talaga makapunta ng church, di ba? Pero yung alam mo yung ikaw, di ba? Alam naman natin yung sarili natin eh. Pag tinatamad lang tayo eh, di ba? Dahil umulan lang eh. Ay, ayoko na mag-share mo. Lord, I give you my heart. Lahat, Lord, bibigay ko para sa'yo. Tapos nung umulan lang, ay, dito lang sa bahay, lag-live na lang ako. Di ba? Pero alam niyo yun, kaya nga, praise God din, sa buhay din ng mga taong, despite nga ng weather, at nandito tayo sa church, di ba? Kaya sa akin talaga, saludo ako sa deboto, magiging deboto nila. Tita Liway, saka Tita Mila, eh, di ba? Saan ka? Nasa overflow yan, kahit mga bagyo, di ba? Kaya, alam niyo,
yung parang, minsan pag-iisip natin na parang gusto natin mag-excuse, di ba? Pero, grabe sila, senior. Tita Mila, di ba? Pero, kahit kasagsagan ng bagyo, basta may gawain, pupunta. Di ba? So, sana ganun tayo. I pray, don't get me wrong pero, I'm really praying na mas marami pa yung ganon, na parang against all odds. Of course, wisdom naman. Siyempre, pag delikado na, huwag ka na pumunta, diba? Safety first tayo. Pero, alam mo yun, kung alam mo sarili mo, able ka naman, nagdadahilan ka lang, diba? So, dapat talaga, bumalik yung all out tayo para kay Lord. Amen po. Na wala tayong excuse, diba? Kundi lagi ang iniisip mo, paano magawa yung kalooban ng Panginoon. So, who among us has the heart like Epaphroditus? Sino sa atin? Yung binagbibit yung puso mo, tumitibok para sa heart ng master natin. Na may puso ka makita yung mga tao maligtas at yung work na yon gusto mong gawin regardless ng personal cost mo. Konti lang. Pero nawa sa konting yon part tayo nito. Diba? At sabi nga, you and I can become that kind of believer if we desire to. Ang dami pang work na kailangan gawin, ang dami pang taong kailangan maligtas. Pero hindi natin kaya mag-isa yan. We need one another. Amen po. Diba? Sa outreach lang mga outreaches natin, hindi kaya nga ng isang worker lang kailangan ng madagdagan Kaya kumbaga, huwag mong isipin, ay, kaya, dami na nila dyan, kaya na nila yan. Hindi. Meron at meron kang lugar sa body of Christ. Meron kang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. O pag nandun ka, mas gaganda yung work. Halimbawa, may sa mga kumakanta dito, kaya naman, may mga maganda ng boses. Pero ikaw pala, maganda rin boses mo, lalo pag sumama ka doon, edi makakabuo na ng choir. Tama? Diba? So kaya, yung mga talents na meron tayo, diba? Marunong ka pala magluto, o magpa-line up ka dyan sa luncheon, fellowship, luncheon natin. Diba? Yung kaya na meron tayo, gamitin natin for the glory of God. So there are lots of work to do. We need more volunteers. We need more workers para magawa natin to. And especially nga po, God willing, paglipat natin, ang laki na ng church, di ba? Hindi pwedeng aalog-alog tayo doon, di ba? Kailangan, bawat isa sa atin, magpahayag, di ba? Mag-minister, mag-invite, para mapuno agad yon. Pangalawa po, there's bravery in his sacrifice. Hindi lang po siya matapang sa paglilingkod, matapang din siya sa pag-sacrifice. So ito nga po, yung word na not regarding his life, ang meaning ito literally, sinugal niya yung buhay niya. Diba? Sala niyo po yung mga parang sa dice, diba? Pag binato mo yan, bahala na, diba? Kung ano lumabas, parang ganon. So, siya po, parang literally, tinapon, no? Parang trinaw niya yung buhay niya. O, binolunteer niya kahit gaano pa ka-delikado o anong mangyari, basta ibibigay niya yung buhay niya. Nilagay niya to para magkaroon ng kaligtasan yung iba. So kaya nga yung in their days daw po, yung mga sugalero daw, pag daw binabato yung dice, ang tinatawag nila Epaphroditus, parang gano'n. Kasi meaning nga nun, para magkaroon ng favor, para kumbaga si Epaphroditus kasi sunagal niya yung buhay niya. So kaya po, sa time natin ngayon, nawa magkaroon ulit, next natin, ng mga Epaphroditus ito sa Family Church. Diba? By faith, I'm praying ngayon, diba? Mangusap si Lord sa ating mga buhay, na may mga tao ulit na maging willing ialay yung buhay nila para sa cause ng Panginoon. Ibig sabihin, para marami pang magkaroon ng kaligtasan. So, iba-iba naman yung calling ni Lord sa buhay natin. Pero nawa, diba, sa pagtawag ni Lord sa atin, we are willing to give it all. Diba? Ibigay lahat para sa paglilingkod sa Panginoon. So, he put his life online to see God's needs met and see people brought into the kingdom of God. Actually nga po, may group daw ng mga Christians, ang tawag sa kanila, Parabolani. 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 Or the gamblers, ang tinatawag. Na sila daw ay yung mga, hindi nila pinapahalaga yung buhay ba nila. Na may time na, nagkaroon ng matinding, parang pandemic, nung time na, AD 252, nagkaroon ng isang plague, nagkaroon ng parang pandemic. At maraming mga tao, takot silang hawakan yung mga kasi nga parang sobrang tindi ng ng pandemic ng virus. Parang hawakan na, mahawa ka. Pero itong mga Kristiyanong ito, naglakas loob sila, di ba? Na willing silang tulungan yung mga tao para mailibing. At sa pamamagitan din po nun, na-recognize sila na, ay grabe, kakaiba yung mga taong ito, grabe yung pagmamahal nila.
Kaya po sa atin, asan na po? Sige, ano na tayo? Conclusion na tayo. Where are the gamblers in our days? Hindi ito yung mga sugalura, kundi willing isugal yung buhay nila. Ibigay lahat para sa Panginoon. Asan na yung mga saints of God na i-allow, who will allow nothing, be it comfort, diba? Hindi man comfortable yung sitwasyon, mawala man yung convenience o even yung cost mo para magawa yung kalooban ng Panginoon. Asan na po ang mga brave believers natin ngayong araw na to, na mga willing i-deny ang sarili nila, take up His cross, and follow Christ. So alam niyo po, mga kapatid, ang challenge ko sa inyo, once na binigay mo yung buhay mo kay Lord, diba? Hindi yan kagaya ng sugal, na parang sugal, di ba? Pwede manalo, pwede matalo. Pero pag ikaw inalay mo yung buhay mo kay Lord, lagi kang panalo. Amen po, di ba? Ang sovereign Lord natin, ita-take niya ang mga sacrifices of love mo, yung service mo, and He will bless it for His glory and eternal good. He will give you a reward, treasures in heaven. Actually po, itong araw na to ay importante rin sa akin. July 27 po kasi 2007, yun po yung araw na binigay ko po yung buhay ko. As in, iniwan ko po lahat para kay Lord. So that was 18 years ago. Noong time po na tinawag ako ni Lord for full-time ministry. So kasi po before noon, nag-work po ako dati sa PL Moon. Ayan, noong time na tinawag ako ni Lord, nasa limelight. Pag sa limelight, parang alam mo yung career ko ba? Career. Tinawag ako ni Lord, secretary po ako ng vice president sa PL Moon noon, ng BPAA. And alam ko na, kasi nga dumadami na yung mga parang tinuturuan namin sa mga campus ministry. And sabi ko, ano ba, ready na ba ako? Iiwan ang lahat, di ba? Para, syempre, pag nag-full-time ako nung time na yon, iiwan ko na yung career. Iiwan ko na yung future na pinangarap ko. Kasi ako po, talaga nung ano pa ako, nung bata ko, mayroon akong notebook eh. Nilalagay ko din yung mga pangarap ko. At the age of ganito, dapat, ako talaga pangarap ko kasi din no, nung hindi na possible maging engineer, accountant na lang. Sabi ko, at the age of 28, ayan, dapat meron na akong sariling bahay, papapamilya na ako, may anak, asawa, anak, may sarili na ako accounting firm, ganyan. So may mga sinulat akong pangarap ko noon. And then, nung sinabi ni Lord sa akin na tatawagin na niya ako. Kasi alam mo naman, ang calling ni Lord is very personal. Hindi yan sabihin sa'yo ng tao na, uy, magpastor ka na, uy, ganito, di ba? Kundi mararamdaman mo yan. Alam mo, it's personal and it's permanent, di ba? Kahit na tumakas ka, tatawagin ka ni Lord. And that time, yun nga po, di ba, kunento ko naman, sa hindi nakakaalam, dati nga po akong secretary nga sa BPAA. And then, nung time na yon, sabi sa akin, pagtuturuin na rin ako. So, para maging professor na ako doon. So, alam niyo yun, parang very bright na yung future, di ba? Na parang, ay, ano na to, all the way na to, di ba? Pero, alam ko na may calling talaga si Lord sa akin. Kasi sabi ni Lord sa akin nung time na nagtrabaho ako, sabi niya, Ruth, pagbibigyan kita. So, pinabigyan ako ni Lord, nakuha ko yung gusto kong trabaho. Pero nung nawala yung trabaho yun, sabi ni Lord, di ba pinagbigyan na kita? Pwede bang ako naman ngayon pagbigyan mo? So, nung time na yun, sabi ko, Lord, ano ba? Parang, iano ko na ba, Lord? Ibibigay ko na ba lahat? Parang ganon. Pero ang, naging sabi ko kay Lord, ito na lang yung deal natin. Kasi nga, nung time na yun, ang tumatakbong mayor, si Tita Lor. Ayun, yung time na yun, Tita Lor. So, sana din ako sa, syempre, administration no, na i-presnelling nung time na nasa PL muna ako. And then, sabi ko, Lord, kung tatawagin mo talaga ako, ikaw na lang mag-orchestrate. Sabi ko, Lord, sige, I'm willing na, lahat, i-surrender. Pero ikaw mag-orchestrate ng lahat. Then, nung time naman yun, parang ang lakas naman talaga ni Tita Lor, lang sa camping, ganyan. Pero biglang nalaginip pa po ako. Sa panaginip ko, nag-i-impake na kami dun sa office. Ibig sabihin, parang natalo. At may bagong mayor na napapalit. So, parang nung time na yon, sabi ko, ay, na talaga. Siguro, bago pa mag-election na, sabi ko, ay, talagang tinatawag na ako ni Lord. And yun nga, ang nangyari nga, nanalo nila si Mayor Aldrin, yung time na yon. And kailangan magpalit ng administration. Although, kinukuha naman ako noon para may isang sa finance law na kinukuha ko. Pero sabi ko, ay alam ko na, ito na yung answer ni Lord eh. No na. So talagang,
Yung nga, July 27, naalala ko nun, may event ng acoustic night sa mga kabataan. First acoustic night nun. Yun yung time na sabi ko, Lord, sige, I surrender, I give it all. Tapos, sinalaman ng mga friends ko nga, sabi nila, ha, anong, magpapastor ka? Parang gano'n. Sabi niya, sayang naman, sayang talino mo, sayang naman yung kikitain mo, wala namang pera sa pagpapastor, parang gano'n. Pero, looking back, di ba, 18 years, di ba, parang, hindi ko sabihin sa iyo na, uy, ang saya, di ba? Ang saya, all throughout ng paglilingkod. Siyempre, hindi, di ba? Especially yung mga nangyari in the past. Pero parang magabi, nag-reflect nga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, willing pa rin, kung ulitin yung buhay ko, ibibigay ko pa rin. Kahit na alam kong may mangyayaring mga ganung bagay na, alam mo yun, parang, pwedeng mo ma-void parang yung mga paglilingkod na ginawa mo. Pero pag kay Lord pa rin, sabi ko, Lord, hindi, willing pa rin ako mag-undergo ng lahat ng yun. Kasi alam ko naman yung pag once na binigay mo yung buhay mo kay Lord, hindi dito maging in vain. Talagang yung reward, meron talaga sa langit. And pag yung sagot ko noon, sabi nila, bakit ka nag-full time? Bakit mo binigay yung buhay mo kay Lord kahit kapalit ng lahat? Ang lagi kong sinasabi noon. And the same pa rin na sabihin ko ngayon. Kasi walang kasing halaga yung mga souls na naliligtas, na mabago yung buhay. So kung hindi kayang palitan ng pera, yung mga souls na nagkakaroon ng kaligtasan, na mabago yung buhay. Parang yun yung pinaka-reward para sa akin, na makita ko yung mga tao, lumalakad sila sa kalooban ng Panginoon. And kaya, hindi ko kayo pinipilit, di ba? Hindi ko sinasabing, ibigay niyo yung buhay niyo kay Lord kasi masaya maglingkod, masaya all the way. Hindi ganon. Pero nasabihin ko lang sa inyo, laging worth it. Laging worth it ibigay yung buhay sa Panginoon. Hindi ma-guarantee na laging masaya sa paglilingkod. Siyempre, may mga heartaches. Actually, ang daming heartaches. Pero, laging makikita mo doon na worth it lagi. Na may mga souls na lalapit, mababago yung buhay nila at makakilala sa Panginoon. So, kagaya ni Epaphroditus, I pray dito sa Family Church. Diba? Huwag kayong matrauma. Huwag kayong matakot na nakakatakot pag-pastor dahil sa nangyari kay Pastor Ruth. Hindi. I pray, ako yung prayer ko, ma-challenge tayo na kahit sa kabila ng mga hardship, si Lord kaya niya mag-restore. And more than enough, more than restoration, ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Nakatayo pa rin ako ngayon, hindi dahil sa kakayanan na meron ako, di ba? It's really all by the grace of God. Akala ko tapos na ako maglingkod, akala ko last year wala na, hindi na magpapatuloy pa. Akala ko okay na yun, Lord, tagal ko na naglingkod. Pero the Lord is able to restore. And ngayon, may mga bagong mga pinapagawa si Lord na kagaya ni Epaphroditus, mag-release ka ulit eh. Parang, Lord, hindi ko kaya yung ganito mga taas, ang lalaki. Lord, ang lalaki ng mga doors na nagbubukas. Pero kagaya nga, di ba, yung promise ni Lord, magagawa mo ang lahat. Dahil kasama mo siya. So, laging yun, di ba, hunger and surrender. Pag may pinapagawa si Lord sa atin, ngayon lang, mas parang itong recently lang, yung sabi ko nga sa inyo na lagi kong binabanggit na Holy Spirit, work through me. Parang nakita ko, pwede pala maging madali yung Christian life. Alam mo yun? Paano yung Pastor Ruth? Parang sa akin ngayon, mas madali na siya. Paano mas madali? Kasi aalaw mo lang pala si Holy Spirit na mag-work sa'yo. Parang alam mo yung parang sabi ko, Holy Spirit, preach through me. Holy Spirit, work through me. Holy Spirit, travel through me. Parang, mag-surrender ka lang lagi. Di ba? Holy Spirit, ikaw yung magsalita para sa akin. Ikaw yung magmahal para sa akin. Ikaw yung magpatawad para sa akin. Ikaw yung kumilos. Kaya sabi ko, kaya pala, pwedeng maging madali yung Christian life pag si Holy Spirit nasa iyo. Amen po. Ay yan ang binigay sa atin ng Panginoon, that we can do all things through Christ, the Anointed One who strengthened us. So hold back no longer, but go full bore for Him. At si Lord, diba? Sabi, obey God, leave all the consequences to Him, and live life at His very best. So last na lang po, sabi nga po, friends are friends forever. Sabi sa isang kanta, si Epaphroditus po,
in-hold siya in reputation, kumbaga prize and consider precious. Bakit po? Kasi yung mga taong kagaya niya ay parang gemstone. Kasi isa po siyang totoong kaibigan. Ayan po. So yung friend po sa dictionary, pag tinignan natin, a person you know well and regard with affection and trust. Ito daw po yung taong may love and peace or mutual relationship, di ba? Yung sa isang kaibigan, ang warmest word daw po sa English language ay friendship. Yan daw po yung warmest word. Ang pinaka-bitter naman daw ay alone, di ba? So kaya, bigyan ko lang po kayo ng mabilis na acronym lang ng friend. Ayan. So ito po kasi Epaphroditus. Ang isang friend ko ay faithful. Ayan. So yung mga corresponding verse natin, hindi ko na for sake of time. Faithful, real, di ba? Tapat, ang isang kaibigan, totoo, invested, di ba? Sabihin, nag-i-invest siya. Meron siyang binibigay. Encourager, needs. Pag sabing needs, aware siya sa mga pangailangan mo at tinutulungan ka. And of course, dependable. So I pray mga kapatid, maging ganito tayo, 'di ba? Kagaya ni Epaphroditus, isa siyang blessing sa church, isa siyang blessing kay Apostle Paul. At alam niyo po, kung merong perfect example na Epaphroditus o na isang kaibigan, walang iba po kundi si Jesus. Sige, tingnan natin. Si Jesus ay faithful. Amen? Diba? Prinamis na sa atin, kasama natin siya until the end. Kaya pag si Jesus kaibigan mo, hindi ka mag-iisa. Si Jesus ay totoo. Amen? Real siya. Friend siya ng sinners and tax collector. Diba? Parang talaga kay Lord, kahit na makasalanan ka. Diba? He's a friend of a wounded heart. Kaya anumang sitwasyon mo, kaya niyang baguhin yan for His glory. Si Jesus invested siya. While we are yet sinners, grabe, di ba? Makasalanan pa lang tayo. Binigay na niya yung buhay niya para sa atin. So, greater love than no one does than this, that to lay down His life for His friends. And si Jesus, encourager, di ba? Laging dyan na tayo sasabihan, di ba? We can do all things through Him who gives us strength. Si Jesus, iniisip niya yung kailangan natin. Di ba? He thought of our needs above His own. And si Jesus ay dependable. So kung meron tayong friend that sticks closer than a brother, walang iba yan, kundi ang Panginoon. So ngayong oras kong ito, pwede po ba tayong tumayo lahat? And si Lord, once again po, nananawagan siya. Ayan. So, huwag kayong matakot na, na ngayon, di ba? Kung pagtataas ba ako ng kamay, tatawagin na ba ako ni Lord, di ba? Hindi gano'n. Pero, I pray, while we are here at this moment, ayun po, may mga tinatawag si Lord dito na may paglilingkod siyang pinapagawa para sa'yo. And I pray today, you will respond to that calling ng Panginoon. Di ba? Na may mga nais si Lord, i-take mong challenge, i-take mong, parang step, parang higher ground or new season na gustong ipagawa ni Lord sa'yo. Pero parang natakot ka, Lord, kaya ko ba talaga mag-share? Lord, kaya ko ba talagang gawin itong ministry na to? Lord, kaya ko ba talaga to? Pero alam niyo po, kagaya ni Epaphroditus, willing siyang ibigay lahat kay Lord. Willing siyang ibigay yung buhay niya kasi kapalit nun, diba? Maraming souls na magkakaroon ng kaligtasan. So, kung nandito ka sa oras na to, at alam mo dyan sa puso mo, kinakausap ka ni Lord na ito na yung time na mag-yes ka na sa Kanya. Mag-yes ka na sa pinapagawa niya sa'yo. Mag-yes ka na sa mga paglilingkod na gusto niyang buksan para sa'yo. Mag-yes ka na kahit na natatakot ka, Lord, kaya ko ba to? Pero nais ng Panginoon, say yes to Him. Alisin mo lahat ng takot mo, alisin mo lahat ng worries mo, alisin mo lahat ng mga pangamba at mag-yes ka sa Panginoon sa araw na to. And magugulat ka, magbubukas siya ng mga pintuan na papasukin mo para makapaghatid ng salita ng Panginoon. So ikaw yung taong yon ngayong oras na to, willing ka kagaya ni Epaphroditus, ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Pwede bang itaas mo yung dalawang kamay mo ngayon sa Panginoon? And you're telling the Lord, Lord, I'm all out, sold out sa'yo. Lord, mula sa araw na ito, tanggapin mo yung buhay ko. Na naisin mo, Panginoon, na yung buhay ko ay magamit para sa iyong kaharian. So, nag-isip ako ng song na awitin natin, pero awitin na lang siguro natin yung Joy of My Desire.
And sabi doon sa song na yon, there will never be a friend as dear to me as you. So kung meron tayong kaibigan na kahit kailan hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan, yung kaibigan na hindi ka i-disappoint, hindi magpe-fail, si Lord yon sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, si Lord, di ba, naghahanap siya ng mga tao magagamit niya para sa kanyang kaharian. And yung mga nakataas na kamay na yan, nakita ni Lord yan, ini-honor ni Lord yan sa oras na ito. And just allow our very best friend, di ba, si Jesus, the Holy Spirit, to work sa ating mga buhay sa oras na ito. So habang inaawit natin to, kikilos si Lord sa ating kalagitnaan. Hipuin ka niya, may mga instructions siyang ibibigay ngayon. Just say yes. Sabi mo lang, yes Lord, I surrender, I follow you Lord. And just allow Him to change you, to mold you to the person that God wants you to be. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, this word, Lord. Thank you, Holy Spirit. Joy of my peace, all consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rescue. You are now my King.
pangako sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord. Ultimately, Lord, you are our very best friend. Salamat, Panginoon, for your love for all of us, Panginoon. Thank you, Lord. You are that friend, Panginoon, that sticks closer than a brother. Salamat, Panginoon, Lord, kagaya sa nakita namin sa buhay ni Epaphroditus, Lord. I pray na gawin mo ang bawat iya sa amin ng mga lovely Christians, Lord. I pray, Lord, na ikaw yung makita at masalamin sa aming mga buhay, Lord. Ikaw, Panginoon, patuloy, Lord, na kumilos sa aming mga buhay. Tulungan mo kami maging mga balanced Christian, Lord. I pray, Panginoon, Lord, in all aspect of our walk, our work, and our warfare, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa amin, Panginoon, para mapanatili kami sa aming Kristiyanong pamumuhay, Lord. Give us that burden, Panginoon, that passion for you, Lord, that love for you, and that compassion for the lost. I pray, Lord, gawin mo kaming blessing, Panginoon, Lord, sa mga tao na kasalamuhan namin. Blessing sa aming pamilya, blessing sa aming church, blessing sa community, Lord. Dahil, Lord, nag-reflect ka, Panginoon, sa aming buhay. Inuuna ka namin, Panginoon. Inuuna namin yung iba kaya sa aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat, Lord, ng mga makasaliling attitude namin, Lord, sa mga selfishness namin. Patawarin mo kami doon, Panginoon. Patulungan mo kami mula sa araw na ito, Lord, na lagi, Panginoon, Lord, unahin ka at yung iba bago ang sarili namin, Panginoon, para, Lord, mag-bring ng joy ito, maging encouragement, Panginoon, Lord, mag-bring, Lord, ng comfort and ma-strengthen, Panginoon, yung mga tao na kasalamuhan namin. Nagulong din, Lord, I pray na gamitin mo yung bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, na patuloy na ikaw, Panginoon, yung masalamin sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, that you will reflect, Lord, in all that we do, Lord, till others only see you, Panginoon, in our lives, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord, ikaw ang madakila, Panginoon, Lord, that you will be glorified, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa para sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya I pray today, Lord, hindi lang bumasa sa tenga namin, lobas sa kabila, kundi hide your word in our hearts that we may not sin against you. Gawin mo kaming matapang, Panginoon, Lord. Gawin mo kaming brave, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Brave, Panginoon, Lord, sa mga sacrifices, Panginoon. And I pray today sa mga tinawag mo, Lord, na ibigay yung all out para sa iyo. I pray, Holy Spirit, will be responsible, Lord. Will respond to your ability sa aming mga buhay, Lord. We can do all things through you, Lord, who gives us strength, not by might nor by power, but by your Spirit. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen.